Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng 1PH, interview ng News 5 kay Congressman Edgar Erese tungkol sa di umano'y kickbacks na natanggap ni Pangulong Marcos Jr. kay dating Yusek Adrian Bersamin. So, mga text messages between the President and Adrian Bersamin, yung reported na bagman ng Pangulo, kumahawak na ng mga ilang kongresista kasama si Congressman Edgar Erese. At sa interview ito, sinalaysay niya nung nangyari. Yung inimbitahan sila ni Congressman Libeste at pinakita yung mga hawak ni Libeste na mga ebidensya laban sa Pangulo. Pakinggan natin to. Good evening, Ed, Joby, and Chibi. Good evening Hello po. Good evening, sir. Sir, we understand that nakita niyo mismo itong screenshots daw na nag-uugnay, tama ba? Kay, supposedly between Eden Bersamin and President Marcos. Is that correct? Yes po. Kasi po, ang aming po inimbita ni Congressman Libiste. Three occasions at hindi lang naman ako, hindi lang si Congressman Tino, may tatlo pang mga representatives ng Kongreso ang nakakita nito. Ito ay nasa kanyang laptop at pinakita niya sa amin yung buong conversation between President Marcos and dating PLO Chief Adrian Bersamin, including a parang detailed na kwenta ng gastos ng alyansa campaign noong 2025. So, explicit po talaga yung messages. Walang coding o mga Wala. secret May jargon. dalawang number, supposedly number ni President Marcos at number ni PLO Chief at Adrian Bersamin. Pero sir, these are screenshots or images. Parang parang talagang images. Images. Ang una niya pinakita yung video, yung CCTV kuha yung CCTV na nakunan sa bahay ni Congressman Libiste, kung saan nagpunta bumaba sa sasakyan, punta sa bahay niya sa Taal, Batangas. May mga kasama siya, supposedly mga lawyers daw yun. So yun yung unang pinakita, pagkatapos pangalawang pinakita niya. Sabi niya sa amin, noon daw medyo nakauungkat na yung ni Senator Lacson yung mga pangalan ng mga Bersamin, ay natakot sila na maging fall guy, kaya gumawa sila ng affidavit. At doon mismo sa bahay ni Congressman Libiste daw ito ginawa. At may mga naiwan sa kanyang records. Yes, sir. Pero sir, yes, sir. I understand, sir. So these are images of at least alleged screenshots of a conversation between Bersamin and ledgers of expenses. and the president. This is over Messenger, you suppose, or this is over cell phone? May cellphone number. May cellphone. So it's text messages. Yes, text message. But sir, how was anybody able to ascertain that these were really messages captured via screenshotting? Well, yun ang pagkakasabi sa amin ito daw ginawa ni PLO Chief Adrian Bersamin para maging security niya. At na kung siya ay gagawing wala naman, ibig sabihin, nandun yung kwenta. Kasi allegedly, merong mga nakuha mula sa kay Engineer Bernardo at sa customs at sa confidential funds ng Pangulo na ginamit sa
alyansa campaign noong 2025. Nakalagay din doon kung saan mga ginasta. Yung ginasta, yung binigyan ng contribution, yung mga senatorial candidates ng alyansa, yung binayad sa mga entertainers, yung binayad sa mga ads, marami pang iba. At may mga natira, may mga dates, may complete dates, kung kanino binigay. Parang detalyado talaga. At meron pa mga nakalagay doon na iba na hindi tungkol sa kampanya, may mga iba pang ayaw ko na banggitin. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We understand, sir. Of course. Okay, so medyo mahaba-haba pa yan. Ang tanong, palaging nababanggit yung Adrian Bersamin na yan. Bakit hindi man lang pinatawag ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee hearing niya? Diba nakakapagtaka? Ito nga, sa mismong interview na ito, nabanggit ni Congressman Erese na nakukulangan siya sa ginagawa ng palasyo sa pag-imbestiga dito sa flood control scam. Kasi nga, every time na mayroong, ang palaging sinasabi daw, Martin Romualdez, Saldico, hanggang doon lang. Kailan kung pag ang usapin o investigasyon papunta na sa palasyo, yan, nai-stop bigla. Kasama na nabanggit ni Congressman Erese, si Senator Lacson, na wala siyang ginawa tungkol dito kay Adrian Bersamin na ito. Di ba nakakapagtaka? Ang tinatarget ngayon, yung mga kapwa nila senador na kasama sa minority bloc. So, ano bang aasahan natin dito? Anyway, ang katotohanan ay hindi mo talaga maitatago. Anong aasahan sana natin dito? Itong si Congressman Libeste, natatakot na rin sa kanyang safety. Parang marami pa daw hawak ni Libeste ng mga ebidensya na kung mailabas lahat, ay matitiklop na daw ang lamesa. O kaninong lamesa, wala namang binanggit. Kailang natatakot siya sa kanyang buhay. Kaya medyo urong-sulong. Abangan natin sana kung mangyari ito na mag-press conference si Congressman Libeste kasama si dating Yusek Bersamin. Kung papayag si Bersamin, kasi nga sa ngayon parang safety na sila ngayon eh. Kasi hindi na sila inimbestigahan. After resigning, wala na. Bersamin nga Lucas, Adrian Bersamin, sino ito? Pangandaman. Sino pa? Jojo Cadiz. Resign lang. After that, wala na. So, paano ka magtitiwala sa gobyernong ito? Paano ka magtitiwala sa Blue Ribbon Committee na parang may pinipiringan, may pinipili? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang kita natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan og sin nga nagkuha gyud og yang sa gitabang sa angayro bisag ulan, excited gid kayo sila. Salamat kayo. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So silupin og gisumpay-sumpay ra gani ang mga silupin og ibutangan og mga kahoy sa ibabaw. So mo na ni siya. So gantos gyud sila sa ulan. So karon natagaan na sila gero og na kuha na gyud makaatop na gyud sila. Salamat gid ko sa Ginoo sa nagtabang sa amoa kay nangan gid mi nga makaatop mi kay tan-aw among atop kay sulupin ra gid ang among kuan sa among kuan abuhan o sa among balay ug mao ra na daghang salamat. Maninaot unta mi nga
pagpadayon ni nahinabang sa matag usa nga amo ang mga tao kay daghan pa ang nanginahanglan gid sa amo kay mo ra gid na akong amo. Pila na din ni katuig ang inyong balay? Walong katuig na gid ni among balay. 8 na katuig. So mao nga gaulanan na gyud. So pila na dai imong anak? Duha akong anak. Duha na. So kuan na gyud ba? Karon makabalay na mo. Ug labi na og kuan. Naa tay mga anak so di na mo maganto sa ulan. So salamat kaayo. Salamat sa Ginoo ug salamat sa among nagtabang sa amo. Sige, salamat.